Ito ngayon ang tanong ng maraming Pilipino. Kung ordinaryong nakakulong, bawal nga minsan gumamit ng cellphone. Bakit kapag senador, pinag-uusapan na pwede silang mag-online at makaboto? Isipin nyo ito, buddy. Kapag ordinaryong tao ang nakulong, mahigpit ang patakaran, limitado ang galaw, limitado ang communication, at sa maraming detention facility, bawal pa nga ang cellphone. Kasi ang logic ng batas, kapag nasa kustodiya ka na, kontrolado ang kilos mo. Pero ngayon, umiinit ang usapan tungkol sa posibilidad na payagan ng senador na makilahok online sa Senado. At dito ngayon, pumapasok ang tanong ng publiko. Paano kung halimbawa may senador na may warrant? Paano kung may senador na nagtatago? Paano kung may senador na nakakulong? Makakaboto pa rin ba sila sa impeachment o sa mahahalagang desisyon ng Senado gamit lang ang internet o video call? Kaya maraming netizens ngayon ang bumabalik sa issue ni Ronald De La Rosa dahil sa mga usap-usapan tungkol sa ICC at posibleng legal na problema. Bagamat wala pang final na nangyayari ngayon, maraming Pilipino ang nagtatanong, kung sakaling may kaso o warrant, papayagan pa rin bang bumoto online? At hindi lang yun, buddy. Naalala rin ng tao si Leila de Lima. Noong siya ang nakakulong, hindi naman naging normal na pinayagan siyang makilahok sa Senado at bumoto ng online. Kaya ngayon, may tanong ang publiko, bakit parang iba ang standard ngayon? At dito, nagiging mas mabigat ang usapan. Dahil ang tingin ng iba, kapag ordinaryong preso, bawal cellphone. Pero kapag makapangyarihang opisyal, baka payagan pang mag-video call para makaboto. Kaya maraming nagtatanong ngayon, may special treatment ba? May ibang batas ba para sa makapangyarihan? Pareho pa rin ba talaga ang hustisya sa lahat? Pero buddy, importante ring linawin. Sa ngayon, usapan at proposal pa lang ang tungkol sa online participation ng senador. Wala pang final na batas na nagsasabing automatic na pwedeng bumoto online ang isang nakakulong o wanted na senador. At sa legal na usapan, iba ang ordinaryong preso sa elected official dahil may mandato silang galing sa taong bayan. Iyan ang argument ng ibang abogado at senador, na habang hindi pa natatanggal sa pwesto o convicted with finality, may mandato pa rin sila bilang halal na opisyal. Pero para naman sa maraming Pilipino, simple lang ang tanong. Kapag ordinaryong tao mahigpit ang batas, bakit parang may espesyal na consideration kapag politiko? At habang papalapit ang mga malalaking laban sa Senado, gaya ng impeachment, lalong umiinit ang debate na ito sa buong bansa.